Hello guys, this is News Listener by Angelo. Salamat po sa mga manonood at if hindi ka pa nakapag-subscribe, please hit the subscribe button to support this channel. Okay, so pag-usapan naman natin yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi niya, "Maya naman kayo." Di ba? Okay, napaka ano 'yun parang sabihin na lang natin na ah, critical at napaka emotional, okay? Kasi mukhang, mukhang alam niya talaga na merong nangyayari na korapsyon, sa mga flood control projects na nandito sa ating bansa. Actually, I'm pretty sure na alam niya yung kung anong korapsyon, 'di ba? At, hindi natin actually naririnig sa kaniyang, mga salitang ilalaban niya yung korapsyon, labanan ng korapsyon sa ating bansa. Oh, 'di ba? Okay. So, at tapos kung iisipin mo, halos kaalyado niya lahat ng mga kongresista na nasa House of Representative, 'di ba? At kung sasabihin niya nga, "Mahiya naman kayo," parang yung mga kaalyado may sinasabihan mo ng, "Mahiya naman kayo." Oh, 'di ba? Oh, okay. Well, hindi naman I mean, obvious naman talaga na halos mga contractors ay mga, nasa gobyerno din, 'di ba? Nasa Kongreso, ah, at, ah, kung titignan mo yung mga projects ay nakakalula, napaka napakalaki yung gastos na nilalaan nila sa flood control projects. Okay, so let's take a look here sa uh, this is the website of the Presidential Communications Office. Okay, so punta tayo sa baba. Sabi dito, PBBM cracks down on flood control corruption. Maya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Aba, okay. Para sa akin, Mr. President, okay, tatlong, maghahalos 4 na, taon na po kayo at alam ko yung mga kakilala mo diyan sa Kongreso ay halos, ah, meron silang flood control project, 'di ba? I'm sure obvious na 'yan pati nung, panahon ni Duterte halos same congressman or congresswoman yung merong flood control project. So anong nangyayari sa bansa? Pero, kung merong bagyo o ulan, halos baha, o 'di ba? There. Okay, sabi dito, on Monday, delivered a sharp condemnation of corruption in flood control projects, calling out widespread failure of public infrastructure supposed to meant protecting communities from flooding. Yeah, correct. Napakalala ng baha sa ating bansa. Halos sinong presidente. Isipin na lang natin from Gloria Macapagal, Noynoy, kay Duterte, tapos kay Bongbong. Ganun pa rin yung sitwasyon natin eh. Um, yung baha, nandun pa rin. Okay? And kung seryoso siya sa advokasya na i-crack down itong corruption na nagpapabaha ng ating mga komunidad, sana gawin niya. Okay? Pero kung hindi niya 'to gagawin o wala siyang gagawin, mangyayari gano'n pa rin halos, taon-taon. Oh, 'di ba? Okay, naging, senador ka nung, 20, I think before ng 2016. So, kung isipin mo, alam na naman yung sitwasyon, 'di ba? Okay, tapos sabi dito, condemn serious irregularities in flood control projects which contribute recent extensive flood caused by the southwest monsoon or Typhoon Krising, Dante and Imong. So the president ordered a comprehensive audit on full transparency on flood control projects, as well as legal action against those found
have misused the fund, illegally profited from such project. So, I hope hindi lang to sa mga uh, government officials ng DPWH, because yung DPWH yung nag-handle ng flood control projects, di ba? At hindi, hopefully yung mga kasabwat nila, kung sino man yung mga nangungurakot ng pera, kasabwat nila, kung contractor man or politiko na connected dito, ay sana matanggal sa pwesto at malagyan ng makasuhan na sa korte. O, di ba? Kung seryoso talaga si Bongbong Marcos, dapat niyang gawin yan as soon as he can, kasi magtatapos na kanyang termino. Ay kung wala kang gagawing maganda, ay bababa ka ulit. Di ba? So hopefully, seryoso siya, at kung seryoso siya, nga kahit yung mga kalyado niya na mga kongresista na halos mga contractor din, okay, let's see if meron siyang talagang tapang na ilalabas dito. Alright, guys? Thank you. Quick take ko lang po, and if you have any comments and suggestions, and please like and subscribe to support this channel. Salamat po, and I'll see you in the next video. Thank you.